morning sa inyo lahat, sa lahat na manonood ng video na ito. Praise the Lord. Before we continue, let us pray. Thank you, Lord. Heavenly Father, we come before you. Thank you so much for this wonderful morning you have given us and the opportunity you have given us to listen. Holy Spirit, we need you right now. Let each one of us have a good heart. Great Father, each one will have the interest and focus and be attentive to listen, so that we will experience what we are going to hear this morning and we'll be able to apply and it will change our perspective in life. Oh God, thank you for what you're going to do, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So nakita na dyan, nasa lesson 26 na tayo, principle number 17. Whatever you decree will be done unto you. Ano man ang sinasabi mo, mangyayari sa'yo. Klaro, di ba? Title pa lang yan. And that is, ano man ang sinasabi mo, yun talaga yung mangyayari sa'yo. Yan ang sabi ng Bible, hindi ko sinasabi, hindi ko puro. Meron maraming book tawag, mayroong believe and manifest. Receive and manifest. Declare and manifest. So meron ka ewan ko nalilinig yun si Eva Cartwright, si Shane Akapieto, is IHM. So yun yung kanila, very powerful. The word na ating sinasabi. Okay, so next. Ang ating text makikita sa Job 22:28. So hindi lang natin ito puro-puro, but it is written in the Bible. Sabi dyan, thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. King James Version. Same in English. Pero, klarong-klaro, decree. Pag sinabi mong decree, sabihin mo. Ano yung lumalabas sa bibig mo? Or tinatawag nila na law of spoken words. Yung sinasabi mo ay batas. Okay. So next naman. Yan. There's a power you use every day, often without realizing it. A power that builds, breeds, blesses, or binds. That power is your word. Salita mo. Why? Because in Genesis 1:26 it says, let us make mankind in our image, in our likeness, and let them have dominion. It means God has given us the dominion. Bigyan tayo ni Lord na karapatan na mamahala sa earth na ito. Ibig sabihin, you have the ability to dominate. When we say you have the ability to dominate, to govern, to lead, to manage, mayroon kang karapatan sa mundong ito. That's why whatever you speak, anuman ang sasabihin mo, ay mangyayari talaga siya. Amen. Just like it says, let us make mankind in our image and in our likeness. Sabi ng Lord, gawa tayo, mag-create tayo, maglikha tayo ng tao na kagaya natin at kawangis natin. At paano ba din-create ni Lord ang mundo? Nag-drawing ba siya? Gin-drawing mo dyan, earth? Anong ginawa na? Salita. Therefore, our word is also, this is very powerful. Your word is a power container. Every word that you release has a power. Bawat salita na lumalabas sa bibig mo, joke man ito hindi, biro man ito hindi, mangyayari ito. I remember, yung kapatid ko na sinusundan, siya sa valedictorian. And that time, hindi ka yung yung tawag. Ang tawag sa akin that time is NCEE, National College Entrance Examination. So, kapag di ka naka-abot
lang ang kukunin mo. Now, siya lang valedictorian. Apat kami magkakapatid, pero valedictorian siya. First year hanggang fourth year. Tatlo kami, hindi namin natin yun. Hanggang sa lokatorin lang. Now, when pag-graduate na siya, sabi ng papa ko, okay lang, 50, makakasa ka na, okay na yun. Joke lang yun ang father ko. Pag-release ng kanila, pagdating ng kanila, ano ng kanila result, 50 na lang talaga naman. Ang ayos nila, the highest 51. Mataas pa yung nakuha ng asawa niya. Asawa niya yung classmate niya. And classmate niya, yung asawa niya, ay hindi yung masali sa top 10. Never. Pero mataas ang kanya. So, your words has. Kaya wag mong ingatan mo ang lumalabas sa iyo. In our conversation, pag-uusap ang ganda ng panalangin mo, but you have destroyed you have hindered the answer of your prayer because of your word. Your word is very powerful. Remember, binigyan ka ni Lord ng kapangyarihan to believe. At ito pangalawa, decree, ayon sa verse natin, Job 20:28. Decree a thing. Sa Bible yun. Hindi nagsisinungaling. God doesn't lie. Hindi nagsisinungaling. Ang Bible. That's why be careful with your words. Even in your conversation, be careful. Kahit sa utak mo rin, hindi mo pa sinasabi yun. Kasi lalabas at lalabas. Saan ba lang galing yung sinasabi ng iyong bibig? Sa puso, sa subconscious, sa isip. The heart is the subconscious. So, it is very powerful. Do you believe that your word has power? Amen. Naniniwala ba kayo? Yes. Bawat salita na lumalabas sa bibig mo ay mayroong kapangyarihan. And the moment you speak, diba sabi ng Lord, let there be light. Ano nangyari? So when you speak, the creation of God is with you. And it is being planted in your subconscious. Kaya ang puso mo ngayong araw nito, is it a good soil or a hard ground? Pag hard ground yung puso mo, sa oras nito, paglabas natin mamaya, walang naiwan sa utak mo. And you can never apply anything from what you have heard today. Why? Because your heart is a hard ground. Kaya kapag ka nandito ka, sayang naman, hindi ba italim sa heart mo yung narinig mo. Sayang naman yung pagpupo mo dyan. Pag hindi na italim sa heart mo yung narinig mo. It's very powerful. Alam mo bakit gawin pa, gusto ni Satan na yung puso mo ay parang, alam mo yung parang daan, na kapag ka tinapon mo dyan yung seed, ay hindi talaga tutubo kasi nanakawin ng kaaway. So yun yung sa parable, di ba? Preaching that on Sunday. Huwag mong hayaan na si Satan na nakawin niya ang joy mo. Huwag mong hayaan na si Satan na nakawin niya, sirain niya ang buhay. But many times, ay hindi lang si Satan ang sumisira sa buhay natin. Tayo mismo ang nag-declare ng ating kasiraan. Why? Because of the words we are speaking. Dahil sa salita na lumalabas dito. Hindi lang yung nag-declare ka. Every time may kahit sa conversation, normal na conversation, ang lumalabas sa bibig mo ay kapasok. Ibig sabihin, has power. Kaya be careful. And it's not easy to have that kind of words or language. Kasi nasanay ang karamihan sa atin na negatibo ang pumapasok at ini-welcome natin sa ating isipan. Kaya mahalaga yun, your words is power.
you speak, you set in motion. What you decree, God establishes. Ano man ang sinasabi mo, there's a vibration. Set in motion. Based ito sa sa Job 22:28. Proverbs is also says, life and death is in the power of your tongue. So be careful with your words. Next, marami ako ditong quotation. God didn't give you a mouth just to speak. He gave you a tool to create. You decrease, carry the authority of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ibig sabihin, whatever you lose on earth will be lost in heaven. Ano man yung sasabihin mo, as long as it is aligned with the kingdom of God, heaven will back it up. Amen. Eh, how about pag hindi sa heaven? Of course, Satan will back you up. Para patunayan din yung kanyang salita at pasinungalingan yung salita ng Diyos. Are you in? Yes. So, if heaven will not back you up what you are saying, Satan will do. So, kung negatibo, Satan will do it. And that's his joy. Who controls your tongue? Whoever controls your tongue controls your mind. Kung sino ang nagkukontrol sa dila mo, siya yung nagkukontrol ng isip mo. Bakit? Kasi, saan ba galing yung sinasabi mo? The abundance of the heart, the mouth, nasa subconscious. Ano yung nakatalim dyan? Okay, next. Words don't just describe your world. They decide. So yung mundong ginagalawan mo, ay hindi lang dinidescribe ng words mo, but it creates, it design. Ikaw ang nagdidesisyon kung anong mundong meron ka. Ang mundo bang ginagalawan mo ay punong-puno ng stress? Ang mundo bang ginagalawan mo ay punong-puno ng worries? Ang mundo bang ginagalawan mo ay punong-puno ng negativity? So, depende yan sa words na lumalabas sa bibig mo. That's right. Because you are the one who decided. Remember, God has given you the ability to do, to create, to design, because we are created like Him. He put His image and likeness in us. Are you following? Yes. So, makinig ka kasi napakahalaga to. We must change our language. At hindi nag-uumpisa yan sa pagsasalita. Nag-uumpisa yan kung anong nakatanim sa ating subconscious. Kaya mahalaga yung nakikinig ka everyday or nagbabasa mo everyday yung ating devotion. At nakikinig ka pag Sunday. Kasi follow up yun para may lagay talaga sa ating isipan at maging lifestyle natin, maging bahagi ng ating buhay. Next. Your mouth is not just a voice, it's a throne. Pag throne, ibig sabihin may authority, di ba? Your words has power and authority. And what you decree either invites heaven or opens the door to hell. Ayun yung sinasabi ko kanina. It's either heaven will back your words or hell or Satan will back your words. Ibig sabihin, will back it up. Sino ba? Depende sa words mo. Sa salitang lumalabas. Are you here? Yes. Next. People must be mindful of what they speak because whatever they decree will be done. Kaya dapat mag-ingat ka sa salitang lumalabas sa bibig mo. That's right. Kasi kapag negatibo lagi, instead na may pagpapala ka dahil sa salita mo, nahadlangan ang pagpapala para sa'yo because you have carried, you have decreed it, sinabi mo. Hindi lang yung nagdi-declare ka, but even in your conversation. Kasi natural yung na lumalabas, di ba? So ano bang natural na lumalabas sa bibig mo? Most of the time ba, positive or negative? Depende yan sa narinig. Okay. So ito, tandaan mo, kailangan be mindful.
kung maring sinabi mo, mangyayari sa'yo. Kaya pag may narinig ka negatibo, tungkol na sinabi sa'yo, huwag mo tanggapin mo. Silence means yes, di ba? Because always keep silent. So you have to counterfeit it with your words. Because words has power. Next. So, una, what you decree, kasi mahalaga yung ating decree, be mindful. So, be mindful. Paano ka maging mindful? Paano ka maging careful? Paano mo iingatan na ang tama lumalabas sa bibig mo? Una, tandaan mo to, what you decree depends on what you deposited in your subconscious. Hindi ito positive confession. Dahil ang positive confession, pag nag-confess ka lang. But it goes about your conversation the whole day. Yung the way ka magsalita. Even though in the morning you declare yung mga verses, di ba? Dinideclare natin. Decree a thing, you'll be submissive to you, and night will shine in your ways. In the morning, we speak about the Lord is my shepherd, I shall not want, He makes me lie down in green pastures. Pero pagdating sa tanghali, wala tayong ganito, wala tayong ganito, ang hirap ng ganito. So, asan na yung binigay mo? Binigay mo rin, hininter mo rin. Kaya, yun, hindi ka umuusap because of your words. So, be careful. And it takes time kasi nga, babaguhin natin di ba? Sabi ni Jesus, repent. Ibig sabihin ng repent, baguhin ang iyong now. Rearrange your thinking. So to rearrange our thinking, hindi ganun kabilis mag-delete. Diba? I-delete kung sa computer pa, i-delete ko lang, papalitan mo lang bagong apps. So ang dami kayang sa memory natin. Our memories is unlimited. Yung memory natin is unlimited. The computer. Yung CPU tawag doon, di ba? Or the OS, operating system. The memory is also based, nakabase yun sa utak ng tao. Pero yung utak natin, hindi yung masukat kung ilan ang kaya niya i-contain. Lahat yan ang utak. In the subconscious. Everything. Hindi yan nagre-reklamo yung subconscious kung ano yung nilalagay mo dyan. Either positive or negative. Hindi yan nagre-reklamo. Hindi niya rin i-identify yung tama at mali. Basta absorb lang niya siya ng absorb. Whatever you hear, whatever you see, whatever you speak. Hindi namin narinig mo, hindi namin nakikita mo, hindi namin nababasa mo, kundi yung sinasabi mo din. Na-absorb mo din. So, ano sabi dito sa verse na to? Matthew 12:24. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth. Ibig sabihin, naging masama ka, hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa mga lumalabas sa iyong bibig. Di ba nasa Matthew? Na hindi naman yun sa ginagawa mo. Adultery, immorality, hatred comes from the heart. Ibig sabihin, nagmula sa subconscious. So, ibig sabihin, yung lumalabas sa bibig natin, yun yung laman ng ating puso. Yun yung laman ng ating subconscious. Now, have you observed the way you speak? Ano bang madalas na lumalabas sa bibig mo? Nakikita mo? Negatibong nakikita mo? Mga hindi maganda? Ano bang madalas na lumalabas sa bibig mo? Reklamo ba kayo? Negatibo ba lagi lumalabas? Na nasa puso. Yung subconscious. Ibig sabihin, siguro 70% na negatibo, 30% na yung positive. Bakit mas maraming lumalabas na negatibo? Diba sabi natin, do my people in the eyes of God, in the lens of God, see things and God saw that everything was very good. Diba? Pag sa pananaw ng Diyos natin titignan ng bagay-bagay, very good.
lang po, ilang minuto. Pero kapag sinabi mo negatibo, ang bilis makamagsabi ng negatibo. So it means mas mabilis tayo mag-isip kapag negatibo natin. Pero pag positive, ang tagal, ang bigla, nagpapakita lang na mas maraming laman ng utak natin o ng ating puso, ng ating subconscious ay negative things. So palitan natin ng word of God. Truth, not with lies. Amen? Lalo na dami natin nakapanood eh. Na-absorb yun lahat. Akala mo hindi mo na-absorb, no, na-absorb yun. Na-absorb ng iyong subconscious. Whether you like it or not, papalit-ulit yan, i-record yan ng subconscious. That's why declaration is very important. Declaration is very important. Next. So a decree is an authoritative command. In the spiritual realm, it is a spoken decision that carries creative power. It's not casual, it is illegal. It is legal in the courts of heaven and binding in the realm of the spirit. My Bible verse ba? Yes, sabi ko kanina. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. So, nakikinig. The devil is also listening to you. They are in the spiritual realm. But we are in the physical realm. Sabi ng kalungkuhan, lahat naman sinasabi ko, gano'n. Yes, it's in the Bible. Remember, bago naging literal, physical, it starts in the spiritual or the unseen realm. Yung nakikita mong upuan, nag-umpisa yan sa unseen realm. Bakit? Kasi nagsimula sa unseen realm. Hindi nakikita yon. At nag-manifest dahil din mo. Are you following? Nakikinig pa kayo? Yes. It's very exciting because you can design the world. The world that you wanted, you can design it. Depende yan sa lingwahe mo. At yung lingwahe mo ay depende kung anong laman ng subconscious mo. Nasa utak, di ba? Our lifestyle is a reflection of our subconscious. Kung ano yung nandyan, ano dyan. So, next, the heart. Yung heartbeat, alam na natin, refers to the conscious mind or the subconscious or the belief system. So Jesus made it clear. What's in your heart will come out of your mouth. Out of the abundance, di ba? Of the heart. So kaya sabi niya, you brood of vipers. Pinagalitan niya sila. Pwede bang lalabas sa bibig ng mga tao masama yung mabuti? Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, ano bang lumalabas sa bibig mo? If it is lie, fear, confusion are in you, then your mouth will decree death, doubt, and defeat. Diba? Pag challenge mo ang tao, positive, negative sa kanya. Hindi maniniwala sa'yo. Because that's what is in his heart. So when in the Word of God, true faith are rooted in the subconscious, your decrees will bring life, purpose, and destiny. So be careful what you allow to be deposited in your subconscious. Every day, we are surrounded by voices. Every day, nanonood ka ng TikTok. Every day, nag-scroll ka ng TV. Every day, nakapapanood ka ng TV. Every day, dami mong naririnig. Social media, streaming media, podcast, radio, television, teachers mo, magulang mo, mga experts, even the religious people or the spiritual people or mga leaders. Naririnig natin sila. So, hindi yun pinipili ng iyong subconscious. Absorb lang yan. So, how are you going to do it? Siyempre, palitan mo na declaration. Example, social media, kung lagyan nyo ng porsyento, ilang porsyento ang ginugugol nyo maglaro? Hindi maglaro sa labas, kundi sa cellphone or laptop. Ilang hands sa laptop na naglaro? Hindi sa cellphone. So, ilang oras, ilang porsyento naglalaro kayo? Ilang porsyento, ilang oras, isang araw ka nag-scroll? Wala mali doon, ha? Hindi ako nagsasabing kasalanan yun or mali yun. I'm not talking about that. Nagtatanong lang ako. Kasi depende naman yan sa pinapanood mo, depende
depende naman yan sa nilalaro mo, depende naman yan sa panood mo, sa TikTok o pinapakinggan mo. If it is productive, then that's good. Kapag ito yung nakakatulong sa'yo, di mabuti yun. Pero kapag hindi, mag-isip-isip ka. Baka mamaya ipaglalabas sa bibig mo. Okay, so imagine, okay, social media saturation. Anong utak mo? Ano yan? Yung mga ano yun, yung mga pinapakinggan mo. Okay. So imagine a teenager who spends 6 to 8 hours daily on social media. Kaya mo magpuyat sa Messenger, may kausap ka na ba? Kaya mo magpuyat yan? Karanas kayo magpuyat? Kaya mo magpuyat maglaro. Kaya mo rin magpuyat na manunood ng mga ano. Kasi di mo namamalayan yung oras eh. Di mo namamalayan yung oras, mag-edit ka lang, at kung ano pinanood mo, susunod din ang manunood mo related dun sa pinanood mo. Ano tawag nila doon? Algorithm. Algorithm. Of course, dahil may algorithm, may deposit yun sa. So every day, imagine a teenager who spends 6 to 8 hours daily on social media. Imagine. Consuming negative, fearful, and toxic content. Posts that promote comparison, insecurity, hopelessness, and these repeated messages begin to form belief in their subconscious. I am not good enough. I am falling behind. Nobody cares about me. Yan ang kakalaman. Saan mangyayari? Yun ang narinig mo. Na-deposit yun sa subconscious mo unconsciously. So, anong lalabas sa bibig mo ngayon? Dahil puro negatibo, tapo. Kagaya niyan. Sama niyan, dahil sa EI, di ba? EI can be either helpful or destructive. Kasi yung EI, kaya niyang gayahin yung mukha mo. Pwede gawing anime. Pwede yung picture mo, ay paggalawin niya, di ba? Pwede gawin yung bata. Pwede niya rin sundin yung pusis mo. Lahat, kaya niya na, di ba? Sabi nga ni Hans, how about pag gawin na nila ebidensya? Yung gawa sa AI. O how about pag gano'n na mangyari, pwede ko piliin yung evidence ko yung mga picture dun sa profile ko sa ano yung pinanigap ko. How about pag sundin nila? At gagawa ka na yung tama. Kasi kinugyan nila yung mukha mo, kinugyan nila yung busis mo, at parang ikaw yung nagsasalita. Di ba yung mga movie natin napapanood dati sa ako? Napapanood ko lang yung isang movie nun, yung mga pusa. Ano nga yung pusa nun? Garfield. Sino ba yung isa na? Stuart Little. Stuart Little, di ba? Di ba na, may apps pala na gano'n na pwede. Ngayon. Hindi ko sasabi yung apps yun na. Okay, so pwede pala yun. So, kahit ano, ginagawa ni matakot ka ba? Kahit yun ang napapanood mo, doon yun ang naririnig ko, no? Yun yung ano, may ilalagay sa utak. But our God is more powerful. Amen. Praise God. If they have the AI, we have the divine. If you have the artificial intelligence, we have the divine intelligence. If AI can transform their lives or their financial status, God, our divine, God can transform us all. He's more powerful. Amen. Amen. Yung utak kasi natin is like AI also, do you know that? Si AI, si AI ay magtatrabaho lang siya according sa pinipin mo sa kanya. Kailangan ikaw mag-feed para maayos yung resulta. Pag hindi maganda yung feed mo sa kanya, hindi maganda yung resulta. It means ikaw pa rin may utak. Kasi depende sa kung ano. Now, our mind ay depende
nagbabago ba? Wala. Diyan maraming Kristiyano ayaw na mag-church. Wala man nangyayari sa buhay ko. Bakit? Kasi nga, yung naririnig ay hindi naman tumubo sa kanilang heart at walang result sa buhay. Because our heart is either good soil, hard ground, thorny, and stony. So, ganun po din. Walang magbago. The same yesterday, today, and forever. So, depende yan kung anong klaseng heart meron ka. But today, God wants you to have, mayroon ako nakikita ang laging sinalagay nila na verse. God will make things new. Sa Isaiah, di ba? God will make things new. Gusto mo bang mabago yung buhay? Yung laman ng utak mo, palitan mo. Para maiba yung lalabas sa bibig mo at mababago yung takbo mo. Are you here? You pray a thing and it will be established. Ikaw ang nagdidisenyo sa mundo mo. Ikaw ang nagdidisenyo ng buhay mo. Because God has given us the authority to do anything. Binigyan tayo ni Lord ng assignment na mamahal. Pero kapag yung kanyang principle na itinalaga ang susundin natin, maging maayos ang takbo natin. Amen. So, social media saturation. Ano ang pinapakinggan mo? Baka mas lamang pa yung oras mo na ginugugol sa mga negatibong nangyayari kaysa positive na salita ng Diyos. Now, when these things mix with their friends or even in prayer, those beliefs point out that decrees are shaped by fear, anxiety, and lies. The subconscious has been programmed by the world, and now their mouth is releasing what was planned. Sino ang gusto mong mag-form, mag-design ng buhay mo? The world or the news that comes from the world? Ang buhay na tinatahak mo ay depende kung ano yung pinapapasok mo sa isipan. So if you let the world fill your heart, the world will speak through you. Next. So if you let the world fill your heart, the world will speak through your feelings. Kung hinahayaan mo yung mundo, kagaya ngayon, maraming magulang. Dahil para lang ang anak ay tawag nila yung anak ay mag-believe, sige, gadget. Hanggang lumaki, hindi niya na makontrol na nanonood sa iPad, tablet, cellphone. Bakit? Yan ang nakasanayan yung nakatatak sa yung bata. Wala magulang dito. Yung bata, gusto mo maging mabait, masipag, bata pa dapat tuturuan mo siya. Si Hans, hindi mahirap utusan ng hugas. Kasi 2 years old pa siya, hugas pa siya. Lalagyan na namin ng ng upuan. Kahit sabihin na masaya siya kasi naglalaro siya, okay lang yun. Ha? Sino sa inyo dito, bata pa, naghuhugas na. O, si Dia no, ang sipang maghugas sa Diyos. Yung mga magulang, galing utusan yung anak na magtrabaho. Ay, yung mga magulang na ayaw, pahugasin yung anak kasi baka mabasa, maubos yung sabon. Nako, sabihin ko, pag ikaw magulang, ganun ang ginagawa mo sa anak mo sigurado. Paglaki niyan, tamad yan. Hoy, nagsasalita ka ng negatibo. Siyempre, yun nakalagay sa utak. Hindi nyo? Tignan mo. Pag nasanay ang bata yung utusan sa loob ng bahay, bata pa, paglaki niyan, masipag yan. Oo. Pero kapag nasanay siya na, wag na, wala lang. Lahat ng nanay, tinatrabaho kasi superwoman yung nanay. Wala, inuutusan yung anak. Kaya paglaki, hirap na hirap, utusan yung anak. Bakit? Kasi hindi nasanay magtrabaho.
Ano man, if you let the world fill your heart, the world will speak through your lips. Ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang naman ng if you want to change your world, if you want to change your environment, saan ka man nakatira, change your words. Para mabago yung salita mo, baguhin mo yung nasa isip mo. Para mabago nasa isip mo, palitan mo ang pinipig mo sa laman ng iyong. Are you here? Yes. So it is a clear instruction for each one of us. Napakaklaro. Yung sabi ko, Lord, klaro siya, pakinggan mo. Pero, it takes time. Alam niyo ba yun? This entire week, I've been practicing it every time there is a negative word that will come to my mind. Yung sinasawag na CRC. Ano yun? Concept, replace, command. So, when negative thoughts knock, di ba sinasabi ko sa inyo na, lang sweldo ngayon? Bakasyon. So, saan nakukuha pang bayad ng, mortgage? Di ba? Pag negative thoughts ang papasok sa utak, cancel. Paano ko i-cancel? I cancel the negative thoughts or the lack. Paano ko i-replace? Sabi mo, Lord, sa iyong salita, my God shall supply all my needs. Sabi mo naman sa iyong salita, replace it with the word of God. Madala niyo Sunday, do not be anxious about anything but by prayer and petition. With thanksgiving, di ba? So, i-declare mo na, Lord, sabi mo, ask and it shall be given to you. Seek. Lord, sabi mo, decree a thing and will be established. So then you will begin to declare. Thank you, Lord, for the opportunity. Siyempre, di babagsak sa iyong pera. Pag nagsalita ka, nag-declare ka, Lord, thank you for meeting my needs. Hindi babagsak sa iyong pera. Bakit mo sinasabi yan para mailagay sa iyong subconscious? What's the purpose of the declaration? Para maisulat sa iyong subconscious. Amen. At then naisulat ang sa subconscious mo, yun ang nakalagay sa utak mo. Whatever you believe, it will happen to you. So sinabi ko, di ba, na-deposit sa subconscious mo, pinaniniwalaan mo yun. So dahil pinaniniwalaan mo, yun ang nangyayari sa'yo. Kasi declare ka ng declare, hanggang ma-delete yung negatibo na yun. Hanggang nasana yung utak mo na kailangan ito dahil ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi nakaprogram na sa utak mo. Yung mga nakaprogram sa utak natin, hindi ganun kadali kagaya ng computer na i-delete ko lang. Ayan na. Para may develop, ma-activate yung apps. Paulit-ulit mo gagamitin. Are you here? So, habang nag-declare ka, nag-pray ka, then you will receive an idea. Idea yun. Hindi mo pwede sabihin na, money come. Pag sinabi mo money come, babagsak sa iyong pera. Hindi. Bibigyan ka ni Lord ng breakthrough at opportunity. Pabibigyan ka ni Lord ng idea. Kumita ka. Are you here? Yes. Ang dami mong galing, hindi mo ginagamit. Hindi ba bagsak ang pera? Meron na ako pinapakinggan eh. I bless this money, sabi niya doon, testimony. Every time na mag-release siya ng pera, I bless this money. All the money in my wallet will not be depleted. It will multiply and will come back to me. The following day, hindi pera ang dumating. Opportunity. Amen. Sumunod na araw, paano mag-multiply? Natuto siya mag-invest. Intindihan nyo? When you decree, we are not decreeing a miracle na yan, bagsakan ka ng 1 million. Ayan, bagsakan ka ng hindi. Hindi yun ibig sabihin nun. But it's a process. Kasi hindi naman against, kasi dun sa salita ng Diyos, we have to work. Hindi yung nakaupo ka lang, decree ka ng decree, lalapit sa'yo yun. Hindi. We are decreeing because we want that to be deposited in our mind. We are training our mind to think about the truth, the word of God. Intindihan? Yes. So, hindi magic yung sinasabi natin dito. Kasi, ingat lang talaga ako sa sabi ko, Lord, help me to explain clearly. Kasi pwedeng ma-misinterpret yun eh. Yung sinasabi, money come! Hindi ko question mo. Kung yun yung faith nila. Pero hindi darating sa'yo yung pera na babagsakan ka ng 1 million. It's an opportunity.
Pag sinasabi mo, i-multiply mo yung pera, hindi sinasabi mag-multiply ka agad yun. God will give you the ideas. God will give you the opportunities. Bibigyan niyo. Huwag mong limitahan ang kapangyarihan ni God. And the power of your words. Yung salita mo, baguhin mo. Nananalangin ka, tagal mo lang pinapanalangin yan, pero ikaw rin ang humahadlang ng iyong panalangin because of the negative words you are speaking. Dahil sa negatibo. Nag-declare ka ng morning, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang ganda ng, pag-declare mo, very clear, with faith in your heart. Pero nung may kausap ka na negatibong sinasabi, hirap ng buhay, hirap kitain ng pera, lalong mahirap na kitain ng pera. Sinabi mo. Hindi nyo? So, wala rin yung diniklear mo ng umaga. Kasi, nung tanghali may kausap ka in your conversation, ay nagsalita ka rin ng ready? Now, how about if other people ang nagsalita sa iyo? If huwag mo tanggapin, sabi ko, Lord, I put the blood of Jesus. Hindi ko tinatanggap yun, tinakansel ko. Yung CRC, cancel, replace, and command. You replace it with the word of God. Hindi lang na ikaw lang nag-declare nun, but the word of God. Kaya mahalaga yung salita ng Diyos na may pang-replace ka para mapanghawakan mo yun. Amen? Para maging legit. Hindi lang na salita ka ng salita. So be careful with your words. Okay. Hindi lang ito sa madadaldan. Hindi nyo? Dahil daw ang madaldal, sa salita ng Kristero nila, yung mga madadaldal, madali daw magkasala kasi hindi nila nakukontrol yung lumalabas sa kanilang bibig. No. Even in your mind, in your soul. Hindi ka nga nagsasalita, isip mo, dami mo namang sinasabi. Will attack. You hear? Yes. Okay, next. Faith in mother. Oh, mother tayo dito. Isang example, isang illustration ng isang mother. Na testimony ng mother na kung saan ito yun. Faith-filled mother, a praying mother fills her mind with scripture. In hard times, she declares God will make a way. Her children grow up walking in faith. Her decrees shape her home. Remember, sabi natin kanina, ang mundo mo ay pwede kong dinisinyo sa pamamagitan ng iyong salita. Ano man ang nangyayari sa palibot mo, ay pwede kang nag-i-enjoy sa mundo mo kasi ang lingwahe mo ay iba sa kanila. Kung sila ay puro negatibo, ikaw puro ma-declare ng positive kasi kinakansila mo lahat na sinasabing negatibo. Or lahat na pumapasok sa ganun lang ang perfect natin. Hindi lang overnight yun. Kailangan maging lifestyle mo siya, maging kultura mo siya. Hindi, no? We're not talking here about magic. We're talking here about law. And the law, the principles ay wala nakabase sa feelings. Wala rin nakabase sa pagmamakaawa. Lord, maawa ka sa akin. Bibigyan mo ka tayo, Lord, ng dominion. Binigyan niya tayo, God is benefit us. Kaya nalulungkot ako pag pinipigil mo na rin. Lagi mas ko yun. Since then, what is your purpose? Why you are praying that on me? Ano kasi sabihin mo? Kung ipag-pray, alam si Bibo, kasi alam ko yung sitwasyon. Pero kung wala naman eh, better not. So, kasi the more you speak negative, the more you decree things. Yun yung pinupol. So, anong gawin natin? You see things in the eyes of God. Anong laman ang utak? So, kagaya ng mother sa example natin, ang kanyang mga anak, so mother, you have the contribution kung anong klaseng anak ang pinalaki mo. Kasi ang salita mo ay may kinalaman dun sa kanila. Are you here? So, be careful with your words. So, this example, ginagamit ko yung mother, kagaya mother. So, this mother who starts its day in prayer, reading the word, meditating on God's words, promises. Her subconscious is filled with faith and truth. Even when bills are overdue or sickness knocks at her door, she declares God will
All things work together. So kung gusto mo maging maayos na environment, change your word. Para mabago yung word mo, palitan mong laman ng utak mo. So when you feel your life, yourself, what you feel yourself in private will overflow in public and bless others. What you feel your mind in private will overflow in public. Ibig sabihin, yung lumalabas sa bibig mo ay resulta yan ng laman ng utak mo. Laman ng heart mo or subconscious. Sabi ko kanina, ano ba ang madalas mo maiisip? Negatibo or positive? Ay, wala akong ganito. So stop telling, I can't afford. Ano pa lang sabihin? Be careful also. Ano pa lang sabihin? I can. In due time, tuturuan ako ni Lord. I'll be able to do this. Because I can do all things through Christ. So if what you are declaring is aligned with the truth, the word of God, heavens will back you up. Whatever you decree that is not aligned with the truth will be backed up by darkness. Anong gusto mong decree? Anong gusto mong salitang lalabas? Is it the truth or the lies? Anong gusto mong mag-back up sa'yo? The darkness? Ay sinasalita mo, hindi naman align sa word of God. Bakit? Kasi nga, puro negatibo, ang hirap na ng buhay ngayon. Hindi ko kaya yan. Ay, sila lang yan ang may kaya. Ay, yung mga mayayaman lang yan ang pwede. Ay, hindi yan pwede mangyari sa akin. Ganito talaga yung sasabihin nila. Ay, ikaw na mismo naglagay ng limitasyon. Is in a word? Are you here? Yes. So, be careful with what you say. Ay, ganito kasi mga sakit namin eh. Oo, sakit ng pangmayaman. Gusto mo ganyan na sakit. Pangmayaman kasi yung sakit namin. May asthma ako. Pero kung mahirap daw, hika. So, pero lang, Lord, kung na may sakit ka na sinasabi ng doctor, sabihin mo, Jesus is my healer. Rafa, my healer. So don't describe your situation. Design your situation. Don't describe whatever you feel. Diba sabi mo sa Lord, Lord, thank you. Nakikita mo, gulo ng bahay nyo, Lord, salamat. Ang bahay na ito ay magiging. Ang mga tao sa bahay na ito ay matutong magbitbit ng kanilang kanan. So yun yun, di ba? Are you here? Yes. So ano ba gusto mo mangyari sa buhay? And heaven will back you up if it is aligned with the truth. Kapag hindi, so begin to declare. Kapag pumapasok sa utak mo ay negatibo, I can't, mahirap. Begin to replace it with cancel, replace, and CRC. Cancel, replace, cancel. Sa tanda mo, lagi mo i-replace is the word of God for you. Amen. Kaya mahalaga lang mo yung salita ng Diyos. So, garden analogy. Yan naman tapos ko na garden analogy ito. Yung ating heart, subconscious na kagaya ng garden. The words we speak are seeds. Yung lumalabas sa bibig mo na salita, kahit sinong kausap mo, lahat na lumalabas sa bibig mo ay para siyang seed. Buto. At naitatanim sa iyong subconscious. Kahit sinong kausap mo, naitatanim pa rin sa subconscious. Kahit sinong sinasabihan mo, naitatanim pa rin ang subconscious. At nababago yung pananaw mo. Yun ang ganito. Nakaranas ba kayo? Because your subconscious is like a garden. Di ba, for example, may isang tao na ang ganda ng pananaw mo sa kanya. You respect him. Pero may narinig kang negatibo tungkol sa kanya. Pagkatapos siya anong pananaw mo na sa tao yun? Nabago ba o hindi? Ayun. Pag naniwala ka, nabago ba o hindi? Nabago, di ba? Why? Because of what you heard. Oh, powerful ba ang salita? Yes. It's how powerful our word
Kaya pag nanood kayo sa YouTube, huwag niyong paniwalaan lahat. Baka mamaya AI generated lang yun. Fake news. Lalo na daw ang Pinoy. Naku, hindi nagbabasa. Yung comprehension, medyo mababa daw comprehension ng Pinoy. Kasi narinig pa lang, 1 kilo may bilhin ko. Hindi pala, 4 kilo. Isa-isang kilo ilagay mo sa ano. So, naubusan ka. Yung gano'n, hindi nyo? So, dahil lang kisi-kisi. Kaya mahalaga, what you allow, so I'm going to so picture is subconscious. Every word, every thought, every song, and every conversation is a seed. Even the song you are listening. Yung song na pinapakinggan mo. That's what goes. Remember, yung subconscious mo, yung sa isipan mo, hindi yan pinipili. Negatibo o hindi yan pinipili. Nire-record yan lahat. So, but if you block God's word, the worship song, declaration of life, your subconscious becomes a garden of truth. And when you speak, you release the beauty and power into the atmosphere. And you can expect to speak life in your garden is full of poison. Bakit? Full of fear, full of negative words, full of hatred, puno ng galit, puno ng pain, puno ng hard experiences. Kaya poison ang lumalabas. Kaya lumalabas sa bibig, poison din. So, what are you feeding your subconscious? What do you watch? Anong pinapanood mo? What do you listen? Ano yung pinapakinggan mo o binabasa mo everyday? Begin to intentionally guard your intake. Fill your heart with scripture, worship, and truth. Amen. So pag-start ng araw, basahin mo agad yung Bible, basahin mo yung ating devotional na pinupost doon sa ating GC. Basahin mo, 1 page lang yun, hindi pa abutin ng ilang minuto, tapos na yun. Here, is a follow-up of the preaching. Bakit kailangan natin na itanim sa ating subconscious? Para yung lalabas sa bibig natin ay mabago. Next. Ito. Ay, nabasa ko na, no? Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death. Those who love it eat. So next, what you are experiencing depends on what you are eating. Kung anong nararanasan mo ngayon, depende yan sa lumalabas sa bibig mo. Pwede ba yan? Yung sabi ng Bible. A thing and it will be established for you. Next. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death. Those who love it will eat. Your words are not harmless. Your words are not harmless. They are harmful. They are loaded weapons for healing and disease. Every time you speak, you're planting seeds that will grow in fruit, bitter or sweet. You can plant words of failure and expect fruit of success. Kasi lumalabas sa bibig mo, diba? You can declare defeat and expect victory. You are praying for success, but the words that coming out from your mouth is defeat. Yan. So dapat, whatever you speak, kailangan nag-adjust dun sa nasa utak mo. At yung action mo ay next. The devil isn't always defeating you. Sometimes your own words are. Many times napapahamak tayo hindi dahil sa magagawan ng demonyo. It's because of your careless words. Yung salitang lumalabas sa bibig natin, lalo na paggalit tayo, ay negatibo na ang lumalabas. May galit ba na magandang lumalabas sa bibig? Meron ba? So, be careful. Next. Begin decreeing God's word over your life. I am the head and not the tail. I am more than a conqueror. No weapon formed against me shall prosper. Cut off all self-cursing. Anong self-cursing?
Sino bang nagmumura dito? Pag minumura mo, nagmumura ka, sinusumpa mo ang sarili mo. Ha? Sinusumpa mo ang sarili mo. Ikaw din. So kapag mura ka, ilang beses sa buong araw ka nagmura, kasi expression mo na yon. E di ilang beses mo rin sinumpa yung sarili mong kagagawan. Akala mo ibang tao, expression lang yun. No, remember, your words has power. Decree a thing and it will be established for you. Use the authority, the dominion God has given you according to the word of God. Dapat, kaya sabi sa Bible, my people perish because of lack of knowledge. Akala mo salita lang yan. Akala mo joke lang yan. It has the power. That's right. So now, be careful. Next. What have you been speaking over your life? Your family, your finances. Kaya nga sabi ko yan, hanapan mo lang yung ano ng ating aircon. Mataas na yung bayad sa kuryente. Di ba? Scarcity, mentality. Kaya sabi ko, oy. O hindi ko sinasabi si Ansel. Yung utak pa natin, yung mga ganon, sabi ko lang, hanapan mo. O si pastor, sabi ko, parang maayos na. Sinasabi ko sa kanila, kuryente na. Kuryente na. O alam naman, hindi ko naman sinasabi na all the time, pwede mo rin gamitin itong mainit. Kaya masabi mo, 3 electric fan, di ka kasya eh. Merong fan na maliit, merong fan na sa tabi, merong fan na malaki. Large, medium, small, di pa rin kinakaya. O di ko na kailangan. Hello, are you here? Yes. Pero hindi ko sinasabing hindi mo i-manage na maayos. Whatever God has entrusted to you, be a good steward. Pag sinabi mong i-multiply ni Lord yung pera mo, syempre bibigyan ka ni Lord ng opportunity para marunong ka mag-invest. So, nakatanggap ko ng 100,000 na wala yun. Siguro bakit? Kasi hindi ka nag-pray at pinalipin ng maayos. Pray and allocate. Hindi, marami ng pera ko. Sigurado ko marami ng pera mo. Iisa lang yung nakalagyan niyan. Pero pagka nawala yun, so wala na. So it's very important. So mag-ingat ka rin, you follow the principle. So would you want to live in the world your words are in? Anong klaseng environment mayroon ka? Anong klaseng mundo ginagalawan mo? Wala yun nakadepende sa palibot mo. Si Jesus Christ, remember, He is living under the Roman Empire. At ang Roman Empire, they are very cruel. Pero sabi ni Jesus, do not worry. Si Pablo namuhay din under the Roman Empire. Nasa kulungan siya, pero sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. So wala nang kabase sa palibot, sa environment, sa sitwasyon. Nakadepende yan kung anong laman ng iyong subconscious. Are you here? Yes. Maghapon kayo nagkwentuhan ng kaibigan o puro negatibo yung inyong pinag-uusapan. Kaya pagdating mo sa gabi, puro negatibo rin ang nakikita. Why? Kasi yun ang nakalagay sa utak. Nanood ka ng mga victories ng ibang tao, testimony. Lahat sila gaganda. Tapos ang dating sa'yo. Nainggit ka sa kanila. And then you do the self-pity. Kawawa ako. Ganito lang ako. Ay, lalo kang kawawa naman. Sinasabi mo eh. Are you here? Ay, Lord, alam mo na yung sikreto nila. Maganda ba yun? Huwag ka mainggit. Ganyan din sila kasi hindi maganda yung pamamaraan nila eh. Kaya sila yumaman dahil hindi maganda. Huwag yung negatibo. Lord, ano ba yan yung natutunan nila? Ayon sa yung salita. Mas maganda ba yun para hindi maging malala yung sitwasyon, tuloy maging maayos. Are you here? Yes. You see things in the eyes of God. Next. Whatever path you are walking depends on what you have decided. Ano man ang tinatahak mo ngayon, nasa Bible na. Next. Job 22:28, thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine
basahin nyo yung devotion kasi kumpleto yun. Lahat ng devotion na pinupost doon ay galing sa preaching yun. So, this, nalimutan ko, hindi ko na ano kanina yung self-talk trap. Pakibalik lang po yung nandun kanina. Sa pangalawa, ito. Yes, diba? Ito, natama sa power guard din. Diba? Yan. What you are experiencing depends on what you are believing. May mayroon akong illustration na self-talk trap. Sarili mong salita, i-trap mo sarili mo, at i-trap mo sarili mo dahil sa salita mo. A businessman constantly says, "Nothing ever works out for me." He loses clients' confidence in family. His own mouth led his downfall. But a businessman is a tough season clients drop money is fight. He began to speak negatively. Nothing ever works out for me. I'm cursed. I always say two things. He's just venting, but in reality, he's planting his tree once it's completed. So the failure he feared becomes his main reality. Why? Because his own decrease created a climate of despair. His tongue didn't just describe the situation, it dictated it. So your words are stealing your life. Complain long enough and you'll crash into the wall you built with your own mouth. Kaya instead na mag-complain ka, so imagine ka, remember yung 12 spies, di ba? Yung dalawa lang, si Joshua at si Caleb, nakapasok pa si Seo. Okay, so next na pangatlo na tayo. Whatever path you are walking depends on what you have decided. So ano man, huwag mo sisisi ka, because it's your words. Next. Ayan, so the light shall shine the vandal ways. So depende yan sa giving. Next. Your mouth sets the course for your life. What you decree is what you walk in. If you want to change your direction, change your declaration. Baguhin mo lingwahe mo. Not just the first day that you wake up, nag-declare ka ng word of God. No. Your conversation, yung lumalabas sa bibig mo maghapon, ano yung lumalabas? Sinasabi mo na nag-decree ka nga ng umaga, pero nung tanghali, nag-uusap ka ng kaibigan mo, negatibo, so negatibo ka na din. Dahil negatibo yung lumalabas sa ang hirap ng buhay ngayon, oo nga. Ang hirap kitain ng pera ngayon, oo nga. Lalo na ngayon, kapag nag-online ka, may lalo na mas sponsor na patalastas, may tax na din. So, papamahal na din yan yung sa TikTok, papamahal na din yung mga online na bibilihin yan, magpamahal na din. Kasi mamahal din yung mga taxes. So, mahirap na ng buhay. Puro na mahirap lumalabas sa bibig. Kaya, maghihirap ka na din. Bakit? Yun na nakaprogram sa utak mo. Hindi, no? According to your faith, it will be done. Pero kung kung positibo, alam mo, Lord, sabi mo sa iyong salita. So lahat na narinig mo na, kasi lahat na pumapasok sa utak mo, Lord, sabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, sabi mo, my God will supply all my needs according to His riches. Kung nakikita mo nga napangan lahat ng presyo, dahil tumaas ang gasolina, sigurado, automatic yan, tataas ang presyo. Pero, dapat ay taasan mo rin yung pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng iyong declaration. Hold on, you cling on to the word of God. Lagi kang babalik doon. Huwag kang lalabas, aalis sa salita ng Diyos. Dahil yon ang tactic case mo sa negatibo kung ang pasok sa utak mo. Amen? So every time, paano ka nga mag-declare, mag-replace ng word of God, wala kang alam doon sa word of God kasi hindi ka nakikinig. Pwede magtanong ka. Basahin mo every day, mahalaga yun. That's why I tell you, the devotion, please read it. Huwag mo lang hayaan. Huwag ka lang mag-heart doon. O yung mga nag-heart, nabasa ba? So huwag kang mag-heart pag di mo nabasa para alam mo na nabasa mo na sa araw na yan. So pagka nabasa mo, heart mo. Sabi ko, ano yung pang-heart? Di ko nabasa. Pero kung nag-heart ka, nabasa ka na. So ganun yan. Hindi yan, no? So mahalaga, the word of God. So huwag mong maliitin yung word of God. Kasi nire-record yan ng exam. Sa
Sa time na may negatibong pumasok, i-remind ka ng Holy Spirit kasi nakareport sa iyo. Amen? Amen. So mahalaga, punuin natin ang ating bibig sa salita ng Diyos. So next, ayan, example. Ano yung GPS? Global Positioning Satellite. Nakakita na kayo ng GPS? Diba? Pag-drive ka, napupunta o yung maze. Itatay mo, diba? Ganun din ba yung sa mag-drive? Diba? Magsalan mo. Itatay mo. Yung salita mo, yun yung nagdadrive. Para na ano, same. Your words are like typing in a GPS destination. Once entered, your life starts navigating there. Even if it is the wrong address, your tongue is the steering wheel. Hindi, no? Kasi kahit wrong yung nilagay mo na address sa GPS, di ba? Yun din talaga. Kung negatibo yung nasabi mo, yun din talaga. The GPS. Hindi yung analogy na yun. Okay, God says the decree will be established until light. The revelation, the guidance, clarity will follow if you're walking in darkness. Check your decrees. So yan yung sa your mouth is like a GPS. When you speak, you're inputting a destination. I will succeed. I will fail. I'm too old. God is for me. Whatever address you program, your life begins to navigate the direction. So if you say, I'm stuck, your path will adjust to keep you stuck. If you say, I'm moving forward, then light begins to shine on the path. Kaya ito, kumusta ka? Ganun pa din. Ganun ba ang sagot? Walang magbabago. Wala talaga magbabago sa'yo. Maalala yung sinasabi natin, how are you? Growing fast, rising fast. Maalala yun? Growing fast. Sinabi ko yun sa kaibigan ko na tinanong niya kung kumusta na. So if you don't like where you are going, change what you are saying. Kagaya ni David. David didn't sigilin ng Goliath. Alam niyo, di ba? If you don't like where you're going, change what you're saying. Next. Begin each day with prophetic declaration. Align with scripture. Align your speech with the direction you want to go, not where to be. Hindi kung saan ka nang galing. So, David, wala na dyan si David. Salamin na David. So, David didn't wait for Goliath to speak first. He declared victory before he threw a single word, stone. Si David. Bago siya nagbato. Sabi niya, this is the day the Lord will deliver you into my hands. Malaki si Goliath pero maliit lang siya, di ba? Pero sabi niya, ang araw na ito, dineclare niya na kagad. This is the day the Lord will deliver you into my hands. So that decree didn't just intimidate the enemy. It activated heaven's power. Remember, heaven will back you up. Before he threw a single stone. So it activated heaven's power is activated. David's path to the throne began with a bold spoken word. So your greatest battles are won before they begin. When your words are aligned with God's will. Another example, student of faith, pananampalataya ng isang estudyante. A student struggles with anxiety and doubt. Have you experienced to be anxious, mga estudyante? Estudyante ka dito? Nakaranas ba kayo? Anxiety, problems, struggles, nakaranas, intimidation, intimidate ka sa ibang mong classmate kasi kagaling, intimidate ka sa ibang mong classmate kasi yayaman, lahat sila naka-iPad, ikaw tablet lang. So students struggles with anxiety and doubt. But instead of echoing her fears, she begins to decree God's truth. I have the mind of Christ, I am bold, I walk in wisdom. I can do all things through Christ. Amen. So the more you decree God's truth, the more your path aligns with His plans. So begin each day in the Lord.
begin its day with a prophetic declaration, aligned with Scripture. Align your speech with the direction you want to go, Amen. not where you be. Are you walking in darkness because you've been speaking darkness? What do you need to start? Start declaring today to change your tomorrow. So, brothers and sisters, your mouth is throne. Don't let your tongue become the graveyard of your future. Ikaw din mismo nagsabi. Instead, let it be the architect of heaven's plan in your life. Next. Every word you speak is a seed. Every thought you water is a root. Every declaration you repeat in faith is a tree waiting to bear fruit. Ano ba yung dinideclare mo every day? Ano ba yung dinideclare mo, sinasabi mo? Are you declaring the verses? The Lord is my shepherd, I shall not want. Meron pa isa. Deuteronomy 8:18, God has given you the ability to forgive. Sabi ko, Lord, thank you for the opportunity to earn millions and billions of pesos. Don't stop until it manifests. Huwag kang maghinto, mag-declare hanggat hindi naging lifestyle sa utak mo. Ang nasara yung utak mo na hindi ka na nag-isip ng negatibo. Hanggang mailagay. So the purpose of your declaration is not just to declare, but to realign what you are thinking. Kasi every word that you're speaking is a seed. Bawat isip mamasok sa utak mo, when you water it, is a root. Ugat. That's the foundation. And every declaration, sinasabi mo, repeat in faith. May pananampalataya. Huwag kang mag-declare ng Psalms 23 na hindi mo pinaniniwalaan. The Lord is my shepherd, I will. I shall not want. Or the Lord is my shepherd, I lack nothing. Remain in faith is a tree waiting to bear. Don't stop declaring the word of God until you see it manifested in your life. Hanggang maging lifestyle mo siya. So next. This week and for the rest of your life, I challenge you to guard what you deposit in your heart. Speak only life. Only that this is aligned with Scripture. Decree your destiny in line with God's word. So, brothers and sisters, what kind of future do you want? Gusto mo bang maranasan yung sinasabi sa Bible? Hindi yun overnight. I-program mo sa utak mo ang maging lifestyle mo at maging culture mo. And you will see it manifest one by one. Pag nag-declare ka, when lack thoughts comes to your mind, pagka pumasok sa isip mo yung kulang, i-declare mo, I cancel the lack that is in my mind. And I replace it and the word of God. Sabi mo, Lord, my God shall supply all my needs according to his riches in Christ Jesus. Sabi mo, Lord, ask and it shall be given. So thank you, Lord. I-declare mo na. Thank you, Lord, for the provision. Sa aking allowance, sa aking tuition, sa wisdom, ano man yung hinihingi sa Lord, begin to declare. Every day, gawin mo yun until it manifests. So every time, negative thoughts comes to your mind, yung I can't, mahirap, di ko kaya, palitan mo na yun ng I can. I can do all things through Christ. Then I command, sa araw na ito or sa masusunod araw, pag-aaral ako, maaayos ko ito. Sa araw na ito, ay mababayaran ko na yung aking bill. So yung mga ganon. So as you begin to declare, every time your positive and negative thoughts will come to your mind, begin to cancel and replace it with word of God, then begin to and be careful sa iyong salitang lumalabas. Pag may kaibigan ka or classmate ka or sino mang kausap mo, naririnig mo na negatibo yung sinasabi nila, huwag ka nang umagri sa kanila. Kasi baka mamaya pati ikaw pag uwi mo yung sinasabi mo, dinideclare mo na wala rin ulit kasi ikaw mismo ay nagsalita. But ulitin ko, pag nagsasalita ka ng ganun, bibig sabihin babagsak ang
pera sa'yo. No, God will give you that opportunity. When you see it, you multiply, Lord, yung laman na ito, I bless this money, and you multiply, you will not give it period, and you multiply, and goes, come back to me, ganun. Hindi yan, miracle na babagsakan ka. God will give you ideas, He will give you ideas how to manage, how to multiply that money because you invest it. You are a good steward. Good manager ka lang. Hindi ka slave ng pera. Let the money be your slave. You are money's commander. Hindi ikaw ang kinokontrol ng pera. So don't work for money. Don't do a business for money. You're doing that because that's your passion. You're doing that because there's the opportunity God has given you. Because you understand the purpose why God has given you that opportunity. Amen. So change your word so that we'll be able to change your word. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father,